handog ng ACT Animation sa aming mga tagapakinig sa Palasyo ng Puting Bato, sa malayong bukirin ng Cebu nakatira ang isang mag-ina na kung saan ay naghihirap sa buhay. Tanging ang pamumuhay nila ay ang kumuha ng panggatong sa gubat. Si Ben ay anak ni Aling Rosita, nag-ubod ng bait at masunuring bata. Isang araw, patungong gubat si Ben upang kumuha ng panggatong para maibenta sa bayan upang makabili ng pagkain nilang mag-ina. Talagang dapat akong magmadali para makakuha ako ng maraming panggatong at malaki ang kikitain ko. Ano yun? Basta. Hindi ako babalik sa bahay hanggat hindi ako nakakuha ng panggatong na kahoy. Ay, salamat. Nakakita na rin ako ng kahoy na maganda panggatong. Gutom na ako. Parang dumadami na ang paningin ko. Magandang tanghali, Ben. Ha? Sino ka? Bakit mo ako kilala? Kaibigan, sa tagal mong nandito sa gubat, araw-araw kilalang na kita. Alibo kayo. Kain mo muna tayo. Sige, mukhang gutom na rin ako eh. Kaibigan, mukhang hindi mo yata gusto ang pagkain ngayon. Wala kasi kami pambili sa iba eh. Kaibigan, hindi. Ang importante ay marunong kang magbigay sa iyong kapwa-tao. O sige, hati tayo sa tinapay. At ito pa ang pantulag na tinapay o katas ng kalamansi. At pagpasensyaan mo na rin, kaibigan ha. Yan lang talaga ang nakayanan ko eh. Pwede mo ba kaming tulungan sa aming kalagayan sa ibang mundo? Sa mundo ng mga engkanto? Sige, pero kaibigan, ang inay ko ay mag-aalala sa akin. Kaibigan, huwag kang mabahala. Si Puong Bathala ang bahala. Tayo na, kaibigan. Papasok tayo sa punong yan. Ha? Hindi ba tayo mauuntog dyan? Magtiwala ka sa akin, kaibigan. Kaibigan, nandito na tayo sa Palasyo ng Puting Bato. Ganun ba, kaibigan? Yay! Ngayon ko na nasubukan lumipad. Kaibigan? Patutunan mo rin yan. Ano? Matutunan ko ba yan? Oo! Pagdating natin sa palasyo, mayroon akong ipapakita sa iyo, kaibigan, na talagang magugustuhan mo. Kaibigan, nandito na tayo sa Palasyo ng Puting Bato. Nakakamangha naman ang palasyong ito, oh. Kaibigan, bakit mukhang sira ang bahaging iyon sa palasyo? Dahil yan sa pagsalakay ng mga masamang engkanto sa pamuno ni Mirkwood, ang engkantong may kalahating dragon, kalahating tao, kalahating ahas, kalahating kabayo. General Baliawak, maligayang pagdating.
Ihanda ang silid para sa kaibigan ko. Masusunod, General Baliawak. Kaibigan, bago ka matulog, maghapunan muna tayo. Sige! Ano ito? Ang dami tayong kaibigan para sa... Ano ito? May question ba? Mga kababayang engkanto, ipakikilala ko sa inyo ang matagal na nating hinahanap na anak ni Haring Burandok na nagtataglay ng matinding kapangyarihan na makakatalo kay Merkwood ay si Ben Tuldo. Anong kalukuhan to? Ang sabi ni inay, patay na ang aking ama dahil kinagat ng langgam. Ano ba yan? Ha ha ha. Prinsipe Ben Tuldo, ang tunay mong pangalan. Ang patunay niyan ay ang peklat sa iyong likod na nangulugang ang huling lahi ng mga dakilang mandirigma. Ha? Alo? Tingnan mo ang likod mo sa salamin. Oo nga naman, oh. Kamahalan, ako po si General Bitoy, na tinalaga na iyong ama sa kanurang bahagi ng kaharian ng Puting Bato. Kamahalan, ako naman po si General Titing. Sa silangang bahagi po ako ng kaharian, itinalaga ng iyong ama. At ang hilaga at ang timog na bahaging kaharian ay nasakop na po ni Merkwood. Sa kasawiang palad, Prinsipe Ben Tuldo, sa huling labanan ay nasawi ang iyong ama dahil iniligtas niya ang kaharian gamit ang kanyang kapangyarihan. Nang nagarap sila ni Merkwood, muntik na sanang mamatay si Merkwood, pero trinidor ni General Cinco, si Haring Burandok, tinulungan niya si Merkwood. Paano ko ba may pagtatanggol ang kaharian ng aking amang dakila? Wala nga akong alam na pakikidigma eh. Sabi ng iyong ama, sa huli niyang hininga ay hanapin kita at yan din ang dahilan kung bakit kasama ng iyong ina at ikaw nandun sa mundo ng mga tao para ligtas ka sa kapahamakan at heto na, dumating na ang tamang oras para gisingin ang natatagong lakas na nandyan sa iyong katawan. Gamit ang bigay ng iyong ama na espada ay gigising ang dragon sa iyong katawan na siyang pinagmumulan ng iyong kapangyarihan. Ganun ba? General Baliawak? Halika, puntahan natin ang espada sa silid na ito. Prinsipe Ben Tuldo, nandito na tayo. Ang ganda ng espadang yan, oh. Kunin mo na, kamahalan, ang espada sa kanyang kinalalagyan. Oo, sige, General Baliawak. Ano? Dumating na ang anak ni Haring Burandok? Ihanda ang lahat ng kawal. Lusubin natin ang palasyo ng Puting Bato. Masusunod po, Panginoong Merkwood. Kamahalang prinsipe, yan po ang pinakamalakas na baluti ng dragon. Ang suot mo. Talagang ang tunay na mga lahi ang makakasuot niyan. At yan rin ang talisman na kwintas ng 7 dragon. Mukha ngang nag-iba ang aking pakiramdam. Kamahalan, pasensya na po kung nadisturbo ko kayo. Sinalakay po tayo ni Merkwood. Ipaalam sa lahat ng ating mga tao at ihanda ang lahat para sa pagtalakay ng mga kalaban. Paano na to, General? General Baliawak, hindi ko alam kung paano gagamitin ang kapangyarihan ito. Prinsipe Ben Tuldo, ay magtiwala ka sa iyong sarili. Ha? Ha? Yan ba ang anak ni Haring Burandok, General Baliawak? Oo nga, ang huling lahi na nagtataglay ng kapangyarihan ng 7 dragon. Hindi mo ba natatandaan, General, na nasa akin ang kapangyarihan ni Haring Burandok? Paano nangyari yun? Dahil sa tulong ni General Cinco, ay naigop ang aking kapangyarihan, ang kapangyarihan ni Haring Burandok. Tama na, sa mamong tao. Wala kang bituka. Ano ba yan? Wala ka rin puso. Mga nasasakupan ko sa aking hudyat. Atakihin na natin sila. Handa ka na ba, General Baliawak? General Singh? General
Bitoy! Para sa kalayaan! Luzon! Sa ngalan ng aking ama, na si Haring Burandok, pangyarihan ng pitong dagon, ipamalas niyo sa akin ang inyong kapangyarihan. Ano, Prinsipe Bintuldok? Walang ubra ang iyong kapangyarihan sa akin. Ano? Hi! Natapos na rin ang labanan. Prinsipe Bentudok, may sugat kayo sa balikat. Okay lang to, General. Inutusan ko ang isa nating kawal para tungkuin ang iyong ina.